Sa sandaling ito, ang elder na galit, ay nagsabing sinadya ni Leping ang lahat ng nangyari sa kanya. Kaya humingi siya ng pahintulot sa Joker na kung maaari niyang gamitin ang 50 Dark Gears para ma-activate ang ilan pang zombie, dahil sa kanyang palagay, hindi madaling target si Leping. Naguguluhan ang Joker sa mga nangyayari, kaya sinabi na lang niya, gawin mo kung ano ang palagay mong makakabuti sa iyong misyon. Kasunod nito, sinimulan na nga ng Elder ang pag-activate ng 50 Dark Gears, at muling nabuhay ang napakaraming zombie na elf sa paligid. Samantala, si Leping, na tumatakbo pa rin na parang nasa Olympics, ay walang ibang sinasabi kundi, may mga zombie sa Elf Forest. Matapos ulit-ulitin ito, naisip niya na kailangan niyang hanapin si Elizabeth at ang iba pa niyang kasama para makatakas sa mapanganib na sitwasyong ito. Ngunit habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang isang lindol, kaya pansamantala siyang huminto. Kalaunan, napansin niya ang mga aura na nagmumula sa mga nilalang na patungo sa kanyang direksyon. Nang tingnan niya kung ano ang mga iyon, nakita niya ang napakaraming nilalang na may nagliliwanag na mga mata. Pagkatapos ay napamura siya dahil hindi niya inaasahan na makakita ng ganoon karaming elf zombies. Kasunod nito, nagsimulang maglitawan ang mga zombie sa iba't ibang direksyon at sinubukang paligiran siya. Nang makita ni Leping na wala na siyang tatakbuhan, sinabi niya sa sarili na hindi siya dapat matakot, dahil siya ang hero at kailangan lamang niyang labanan ang mga ito. Ngunit naisip din niya na hindi niya dala ngayon si Alpha, kaya wala siyang magagamit para ay panlaban sa mga ito. Habang natatarante siya sa kung ano ang gagawin, bigla namang nagkaroon ng bitik sa ilalim ng lupa. Nang makita niya ito ay napaisip siya kung pati ba sa ilalim ng lupa ay manggagaling din ang mga kalaban. Habang nangyayari ito, inutusan na ng Elder ang mga zombie na hulihin si Leping. Pagkasabi nito, sabay-sabay sumugod ang napakaraming naaagnas na elf zombies. Ngunit bago pa sila makalapit kay Leping, may biglang umatake sa kanila, dahilan para magkapira-piraso ang kanilang mga nabubulok na katawan. Sa sandaling iyon, tinulungan si Leping ng halaman na binigyan niya kanina ng fertilizer. Namangha si Leping nang makilala ang halaman na ito bilang ang nilalang na lumunok sa kanya at nagdala sa kanya sa lugar na ito. Habang masaya itong binabati ni Leping, makikita namang naguguluhan ang Elder. Naisip niya na marahil ito ang naging dahilan kung bakit biglang huminto ang kanilang plant magic sa pagdadala kay Leping sa kanilang base, dahil napaamo na ni Leping ang 5 elements P na dapat ay magdadala sa kanya sa kanila. Sa pagkaunawa ng sitwasyon, sinabi ng Elder sa kanyang master, na ang hero ay marunong din gumamit ng plant magic. Kasabay nito, sinimulan ng alagang halaman ni Leping na tapusin ang lahat ng zombie sa paligid. Matapos masaksihan ni Leping ang kakayahan ng halaman na ito, kinontrol na niya ito at sinimulang targetan ang iba pang mga zombie na kanyang nakikita. Ngunit habang nagpapatuloy ito, biglang itinaas ng ilan sa mga zombie ang kanilang mga kamay, ginamit ang kanilang kakayahan na plant magic control sa halaman na sinasakyan ni Leping. Pagkatapos nilang gawin ito, hindi na makakilos ang halaman. Nagtaka si Leping kung bakit biglang huminto ito. Ngunit dahil hindi naman nagsasalita ang halaman, hindi siya nakakuha ng kasagutan dito. Samantala muling kumilos ang mga zombie elders at pinahina pa ang halaman ni Leping. Habang ginagawa nila ito, napangiti ang elder na kumokontrol sa mga zombie, sinasabing kabilang sa mga nakalaban ni Leping ngayon ang mga dating henerasyon ng kanilang mga clan leaders at elders. Kaya kahit gaano pa kalakas si Leping, wala siyang laban sa pinagsamang lakas ng mga elf pagdating sa plant magic. Pagkatapos niyang sabihin ito, nag-activate ang plant magic ng mga elders, ang tinatawag na plant involution, at unti-unting lumiit ang halaman ni Leping hanggang sa naging kasya na ito sa kanyang mga palad. Si Leping, matapos masaksihan ang nangyari sa halaman, ay nagtataka pa rin kung ano ang nangyari. Samantala, ang halaman ay napakamot na lang sa ulo dahil hindi rin ito alam kung ano ang nangyari sa kanya. Sa kabilang banda, ang mga zombie ay naging mas agresibo, nagtumpok-tumpok, at lalo pang dumami. Makalipas ang ilang sandali, sa sobrang dami ng mga ito, ay parang bumuo na sila ng isang tsunami ng mga zombie.
Ito pala ang kakayahan ng Elder na tinatawag na Corpse Tide. Si Leping, matapos makita ito, ay tinanong sa sarili kung dito na ba magtatapos ang kanyang paglalakbay sa mundo ng magic. Pagkasabi nito, tuluyan nang bumuhos ang lahat ng zombie papunta sa kanya, at bumuo ng isang pabilog na anyo upang masiguradong hindi na makatakas si Leping. Ngunit sa gitna ng sitwasyong ito, maririnig ang pagtawa ng kanyang weapon spirit, na ang dating burial demon, at ngayon ay nasa bagong katawan nito na isang chainsaw. Kasunod nito ay sinimulan ng chainsaw na hatiin ang tumpok ng mga zombie, at sa paggawa nito, nahati rin ang katawan ng Elder na nagkokontrol sa kanila. Matapos namang masaksihan ang nangyari sa kanyang alagad, napatanong ang Joker kung ano ang nangyari, dahil ang alam niya ay hindi dapat ganoon kalaki ang pinsalang maaaring matanggap ng kumokontrol sa mga zombie. Dahil ang device na ginagamit nila ay para lamang magpadala ng mahihinang pakiramdam, at hindi ng ganitong klaseng damage. Samantala, sa kinaroroonan ni Leping, ay kasalukuyang umuulan ng mga nabubulok na zombie, at ang chainsaw na hamati sa kanila ay bumagsak din sa kanyang kamay. Si Leping, na nakatulala pa rin at walang ideya kung ano ang nangyari, ay naalala na dala nga pala niya ang chainsaw na ito. Ngunit nagtaka siya kung paano ito nakalabas sa kanyang bag nang hindi niya ito kinukuha. Sa kabilang banda, si Isabel, bagamat hindi nakikita ni Leping, ay yamakap sa kanyang binti at sinabing hindi niya hahayaang masaktan ang kanyang master. Kasabay nito, nakita ni Leping ang ilan sa mga zombie na nahati ngunit buhay pa rin at gumagapang papunta sa kanya. Kaya dahil dito ay napaatras si Leping, at sinasabihan ang zombie na huwag lumapit, ngunit tila walang balak tumigil ang mga ito. Kaya ang mga nagsibagsakang mga zombie kanina, ay muling tumayo at sinimulang atakehin muli si Leping. Ngunit bago pa makalapit ang mga ito, muling iwinasiwas ni Leping ang chainsaw, at agad na nahati ang sumugod na zombie. Samantala, ang Joker, na pinapanood ang lahat ng ito, ay napansin na kahit hindi niya ginagamit ang device na nagkokontrol sa mga zombie, natatanggap pa rin niya ang damage mula sa mga atake ni Leping. Dahil sa sandaling pinutol ni Leping ang isa sa mga zombie, naputol din ang isa sa mga daliri ng Joker. Napagtanto ng Joker na sa pamamagitan ng magic, na ipapadala ni Leping ang damage na ibinibigay niya sa mga zombie patungo sa kumokontrol sa kanila. Dagdag pa rito, ang sandatang ginagamit ni Leping ay may true damage effect, kaya lalong nagiging mapanganib si Leping. Dahil naman sa impormasyong ito, nagpasya ang Joker na gamitin ang mga sandata ng elf, ang bow and arrow, at umatake mula sa malayo gamit ang magic arrow attack. Kasunod nito, pinaulanan ng mga zombie si Leping ng mga palaso. Ngunit si Leping, na nakapikit pa rin, ay hindi napansin ang mga atake. Ngunit sa sandaling tumama ang mga ito sa kanyang kasuotan, agad na na-reflect pabalik ang mga atake dahil sa 100% na damage rebound effect ng kasuotan ni Leping. Ang mga atakeng iyon naman ay bumalik sa mga zombie at tinamaan sila, na nagresulta sa pagkakaroon ng mga butas sa kanilang mga katawan. Kasabay nito, nagkabutas-butas din ang mga kamay ng Joker. Dahil dito, sinabi ng Joker na kahit ang mga na-reflect lamang na atake ay nagbibigay din ng true damage sa kanya. Kaya habang naiinis at naglalabasan ang ugat sa kanyang galit, sinabi niya na mukhang na-master na ng legendary hero na ito ang paggamit ng magic. Ngunit idinagdag din niya, na nasa kanya pa rin ang territory advantage at ang magic power ng mga bangkay ng buong elf tribe. Kaya naisip niya na kung gagamitin niya ito ng mabuti, makakahanap pa rin siya ng paraan para talunin si Leping. Pagkasabi nito, naghanda ang Joker ng isang malakas na atake, at sa lugar na kinaroroonan ni Leping, nagsama-sama ang lahat ng mga zombie sa paligid upang bumuo ng isang higanting ulo ng Joker. Sa kabila ng nakakatakot na itsura nito, hindi ito nakikita ni Leping, dahil hanggang ngayon ay nakapikit pa rin siya, at iwinawasiwas ang chainsaw sa paligid, sinasabihan ang mga zombies na huwag lumapit sa kanya. Subalit, ang mga random na kilos niyang ito ay ginagamit ng maayos ni Isabel, dahil sa sandaling iyon, ginamit niya ang kanyang kakayahan na chopping wood claws. At tinamaan ang higanting ulo na gawa sa mga zombie, at nahati ito, kalaunan ay bumagsak at nagkahiwa-hiwalay.
Ngunit hindi pa natapos ang atakeng iyon ni Liping, dahil mula sa planeta kung saan sila naroroon, lumipad ang atake papunta sa kalawakan at nahati ang ilang mga buwan. Sa kabutihang palad, nagawang makaligtas ng isang alien spaceship na naglalakbay sa lugar na iyon. Sa base naman ng Joker, makikitang nahati ang kanyang katawan sa gitna, dahil sa backlash ng atake ni Liping, at matapos bumagsak ay sinabi niyang hindi siya makapaniwala, na ang kanyang pinakamalakas na corpse magic ay ganoon lang kadaling natalo sa isang atake lamang ni Liping. Balik naman sa kinaroroonan ni Liping, ay nagsimulan na namang umulan ng mga zombie. Habang si Liping, ay patuloy pa ring sumisigaw, sinasabing talagang nakakatakot ang mga zombie. Ngunit nang makita siya ng mga zombie na papalapit sa kanila, nagulat sila. Dahil iba sa sinasabi ni Liping na natatakot siya sa kanila, sa paningin ng mga zombie, nakikita nila si Liping bilang isang halimaw na nag-e-enjoy sa pagputol ng kanilang mga katawan. Dahil dito, ang mga walang isip na zombie ay biglang nakaramdam ng takot at nagsimulang magtakbuhan palayo. Si Liping naman, na walang kamalay-malay sa kanyang ginagawa, ay patuloy na sumusunod sa kanila, sinasabihan silang huwag lumapit pero siya naman ang humahabol sa kanila. Sa kabilang panig, si Elizabeth ay makikitang ginamit ang kanyang world-destroying magic, or recasting, ngunit nanatiling nakatingin lamang sa kanya ang kalaban, at pagkatapos ay ginamit din ito ang parehong kakayahan upang e-counter ang atake. Dahil sa pantay na lakas, nagkaroon ng pagsabog sa paligid. Ngunit hindi ganoon kadaling susuko si Elizabeth, sinabi niya na dudurugin niya ang kalaban hanggang sa maging alikabok ito. Bilang parusa sa pag-insulto sa kanyang itsura. Subalit, gaya ng naunang atake, muling ginaya ng kanyang kalaban ang parehong atake, kaya nagresulta ulit ito ng tabla. Matapos masaksihan ang paulit-ulit na pagkabigo, naisip ni Elizabeth na ang nilalang na ito ay ginawa ni Liping. Kaya sa kanyang palagay, kailangan niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na anyo. Pagkasabi nito, nag-transform siya sa kanyang demon form, at sinabi na gagamitin na niya ang kanyang world-destroying combat art. Kasunod nito, pinakawalan niya ang isang malakas na atake na tinatawag niya na Severe All into Two. Ngunit matapos niyang mahati ang bagay na humaharang sa pagitan nila, nagulat siya dahil nag-transform din ang kalaban sa kanyang demon form, at sinabihan pa siya nitong alamin ang kanyang lugar. Sa pagkarinig nito, nagpuyos sa galit si Elizabeth, tinatanong sa kanyang sarili kung paano nagagawang gamitin ng kalaban ang kanyang pinakamalakas na anyo. Naisip din niya na ang mga nauna niyang kalaban ay gumagamit ng Time Seal, Soul Attack, Magic Attack, Infinite Resurrection, at ngayon naman ay Perfect Replica. Ngunit ang higit pang ikinagagalit niya, ay ang lahat ng gumamit ng mga kakayahang iyon ay mga mabababang level lamang na kalaban. Kaya sa sandaling iyon ay na-imagine niya si Liping, na sinasabihan siyang hindi laging ang level ng magic ang nagdidikta kung sino ang mananalo sa laban, dahil kapag na-master ng isang tao ang mga prinsipyo sa likod nito, kaya niyang manalo sa mas malakas na kalaban sa kaunting effort lamang. Matapos maisip ito, naisip ni Elizabeth na ginagamit ni Liping ang pagkakataong ito para ipakita sa kanya ang katotohanan sa kanyang kasalukuyang estado, at para matulungan siya na mas lumakas pa. Pagkatapos niyang maisip ito, nanatiling nakatingin sa kanya ang kanyang kalaban, kaya sinabi ni Elizabeth na gagamitin niya ang kanyang pinakamalakas na kakayahan para malaman na nila kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa. Habang inihahanda niya ito, ginamit din ng kalaban ang parehong kakayahan gamit ang kanyang perfect replica, at kasunod nito, magkasabay nilang pinakawalan ng parehong atake, ang Demon Queen's Swordless Art. Habang nangyayari ang decisive battle sa pagitan ng Dark Queen at ng Demon Queen, ay makikita si Liping na patuloy pa ring tumatakbo ng nakapikit, dahil sa takot sa mga zombie. Ngunit habang ginagawa niya ito, hindi niya sinasadyang tinamaan ng kanyang chainsaw ang bahagi ng barrier at nagsimulang mahati ito. Sa mga oras na iyon, wala pa ring kamalay-malay si Liping sa nangyayari, kaya nagpatuloy lamang siyang tumakbo hanggang sa tuluyan niyang mawasak. Ang barrier kung saan makikitang magsasalpukan na sana ang Dark Queen at Demon Queen. Nang makita naman ni Elizabeth si Liping, napahinto siya sa kanyang ginagawang atake, ngunit nagpatuloy pa rin ang kalaban,
kaya napamura siya dahil tatamaan na siya ng atake nito. Ngunit sa kabutihang palad, kasabay ng pagkasira ng barrier, nasira din ang space kung saan sila naroroon, kaya hindi siya tinamaan ng atake ng kalaban at sa halip, napatalsik lamang siya patungo sa unahan ni Liping. Matapos makarecover, sinigawan niya si Liping, na tumatakbo pa rin, at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Nang marinig ni Liping ang boses ni Elizabeth, idinilat na niya ang kanyang mata, ngunit sa sandaling ginawa niya ito, ay saka siya napatid sa isang bato, kaya nabitawan niya ang hawak niyang chainsaw at bumagsak siya sa dibdib ni Elizabeth. Matapos mangyari ito, parang bumagal ang oras, at ilang segundo siyang nanatili doon. Si Isabel naman, na nakakapit sa chainsaw, ay sinasabihan si Liping na huwag siyang abandonahin muli. Ngunit dahil sa pag-aalala na baka maulit muli ang nangyari noon, nagpasya si Isabel na kontrolin ang chainsaw at paliparin ito pabalik sa kinaroroonan ng kanyang master. Si Liping naman, na nag-e-enjoy pa rin, ay hindi namamalayan ang mga nangyayari, habang si Isabel naman ay pumapasok sa loob ng kanyang bag, sinabi niyang hinding-hindi na niya iiwanan ang kanyang master. Ngunit bago tuluyang makapasok, nagkatitigan pa sina Isabel at ang Demon Queen, at binigyan ni Isabel si Elizabeth ng naiinis na tingin. Ngunit nang makita ito ni Elizabeth, ay mas lalo pa niyang ginalit ito nang lalo niyang isinubsob si Liping sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda, si Liping, na mukhang hindi na makahinga, ay hinawakan si Elizabeth sa bewang upang makaalis sa posisyong iyon. Matapos niyang magawa ito, nakahinga siya ng maluwag at nakangiting sinabi kay Elizabeth, "Muntik nang may mangyaring masama kanina, mabuti na lamang at nakita kita sa tamang oras." Nagtaka naman si Elizabeth sa sinabing iyon ni Liping tungkol sa masamang mangyayari, ngunit matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, bigla siyang nakaisip ng bagay na nagdulot ng hindi pagkakaintindihan sa kanilang dalawa. Naalala ni Elizabeth na noong mga oras na magtatagpo na ang kanilang Demon Queen's Swordless Art, ay maaaring namatay siya sa segupaang iyon. Dahil bagamat magkasing lakas ang kanilang atake, magkasalungat naman ang kanilang pamamaraan, kaya kung hindi siya na-distract ni Liping, baka wala na siya ngayon. Naisip ni Elizabeth na alam ni Liping na wala siyang magagawa laban sa kanya, kaya pinigilan niya ang atake para mailigtas siya. Habang nasa malalim siyang pag-iisip, bigla niyang narinig si Liping na humihingi ng patawad, na labis niyang ikinagulat. Habang nagtataka si Elizabeth kung bakit humihingi ng patawad si Liping, sinabi ni Liping na siya ang dahilan kung bakit sila humantong sa ganitong sitwasyon. Kaya nangako siya na hindi na niya iyon uulitin. Ngunit ang lahat ng iyon pala sa pananaw lamang ni Elizabeth. At ang totoo, ay umiiyak si Liping, dahil hindi niya akalain na magiging ganito kapanganib ang kanilang paglalakbay. At sa kanyang isip, kung wala si Elizabeth sa kanyang tabi, hindi siya magiging ligtas. Kaya sinabi ni Liping sa kanyang sarili, hindi na ako aalis sa tabi ni Elizabeth. Pagkasabi nito, hinayla ni Elizabeth si Liping papunta sa kanya at tinanong, "Ano ang ibig mong sabihin sa paghingi mo ng tawad? Hindi mo kailangang magpakita ng awa sa akin. Dahil tatanggapin ko ang lahat ng trials na ibinibigay mo sa akin." Si Liping naman, dahil sa sobrang lapit nila, ay nagsimulang mamula. At saka tinanong niya si Elizabeth kung ano ang sinasabi nitong trials, at hinihiling na ipaliwanag iyon. Si Elizabeth, na namumula na rin dahil sa sitwasyon, ay sumagot, "Hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Alam mo na kung ano ang iniisip ko." Sinabi niya iyon dahil naisip niya na habang tini-training siya ni Liping para maging karapat-dapat na maging kanyang asawa, ayaw din niyang mawalan siya ng dignidad bilang Demon Queen. Kaya't patuloy niyang itinatago ang kanyang mga intensyon tungkol sa kanyang mga trials. Habang patuloy na nagkakatitigan sina Liping at Elizabeth, bigla namang nagparamdam ang kalaban ni Elizabeth kanina, na parang nagiging third wheel na sa love story ng dalawa. Dahil dito, napatingin sina Liping at Elizabeth sa kanya, at biglang nag-post ang Duck Queen, sabay sabing, "Hanggang sa susunod na kabanata." Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video.
At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.